Sa mabilis at modernong takbo ng mundo, ang mga salita pa rin ng Diyos ang dapat gumabay sa tao. Pakinggan natin ang mga payo ng Diyos na may malaking kinalaman sa ating buhay at pamumuhay sa palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo. Ito ang payo. Kumusta na po kayong muli mga giliw naming taga-subaybay? Sana nasa maayos kayong kalagayan sa kabila ng mga nagaganap ngayon sa mundo, di ba? At saka sa ating kapaligiran. Ito po muli ang kapatid na Arnel Solano at ito po ang palatuntunang Ito ang Payo. Ang mga nangyayari po ngayon sa mundo ay talagang nakapagdudulot sa maraming tao ng tinatawag na anxiety o yung pag-aalala. Dahil dama ng mga tao ang epekto ng mga kaguluhang nagaganap sa ibang bansa, sa ekonomiya o sa kalagayan po ng pamumuhay. May mga pangambang kakapusin sa supply ng mga kailangan na patuloy na pag-andar ng mga basic necessities, kaya naman hindi maiwasan po ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ng mga iba pang binabayaran natin. Di po ba? Na mga utilities kung tawagin po nila. Sa ganitong sitwasyon, mga kaibigan, ang pinakamahalaga po ay lalo nating tatagan ang ating pag-asa. In the first place, dapat meron tayong pag-asa. Huwag payagang ang pag-asa ay mawala. Sa halip, lalo nating patibayin ang ating pag-asa. Kasi sinasabing ang pag-asa ay isa sa mahalagang virtue na dapat mataglay ng mga tao. Sabi nga po ng ilang kinikilalang great leaders, dahil daw sa pag-asa, ang tao ay nagkakaroon ng lakas ng loob na tuparin ang kanyang mga pangarap sa buhay. Ang pag-asa ay nagsisilbing pundasyon ng tao para makalagpas siya sa kahit tila ba imposibleng sitwasyon o pagsubok na dumarating sa kanya. Sa matitinding nangyayari ngayon sa mundo, sa mga nakaambang problema at krisis na maaaring mangyari, gaya po ng binanggit namin kanina, lalo nating kailangang patatagin ang ating pag-asa. At ang Biblia ay mayroon pong ipinapayo ukol dyan. Pakinggan ninyo, ang babasahin ko po ay nasa aklat ng Mangangaral o Ecclesiastes. Ito po ay sa 9, ang talata po ay 4. Ganito po ang pagtuturo sa atin. Ngunit, habang nabubuhay ang tao, ay di siya dapat mawalan ng pag-asa. Malinaw, di po ba no? Hindi sinasabing ang pag-asa tataglayin mo lang kapag ka maayos ang buhay. Diba? Ang sabi, habang nabubuhay ang tao, hindi siya dapat mawalan ng pag-asa. So ano man ang sitwasyon mo, basta't buhay ka pa, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Ang totoo, mentras na humihirap ang sitwasyon, doon lalo po nating kailangan ang pag-asa. Di po ba? Ang pag-asa na lang kasi ang magbibigay sa atin ng lakas para kahit mahirap, magpatuloy tayo. Naalala niyo ba yung sinasabi sa Ingles na, it's the light at the end of the tunnel. Diba yung tunnel, napakadilim. Di po ba no? Pagka po madilim, siyempre nag-aalala ka. Pero pag may nakita kang maliit na liwanag sa dulo, yun na nagbibigay ng lakas na loob sa iyo para tumuloy ka. Diba? Para itaguyod mo. Ganon ang naidudulot ng pag-asa. Sa kabilang banda, yung nawawalan ng pag-asa, napapansin niyo po ba yun? Medyo nawawalan ng gana, nawawalan ng interes. Ang totoo, sa kilos lang eh. Yung taong walang pag-asa, lulumo-lumo, lulugo-lugo. Sabi nga po nila, ewan ko lang kung naiintindihan pa yan ng mga kabataan ngayon, di po ba no? Pero ang katumbas lang parang walang interes. Kaya kung sakaling dumarating ang punto na parabang nawawalan na tayo ng pag-asa,
Alalahanin lang po natin ang sinasabi ng Biblia. Ang payo ng Panginoong Diyos sa atin habang nabubuhay tayo, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Gaano man po kahirap ang pinagdaraanan natin sa buhay na ito. Isa pang punto, iwasan natin yung pagiging pesimistiko, di ba? Yung negative thinker. Ang taong ganyan, walang mabuti dyan eh. Di ba? Lahat na lang ng negatibo, yun ang kanyang iisipin. Pagka ganun, malalambungan yung ating isipan para magkaroon tayo ng better assessment sa sitwasyon at makapagbigay tayo ng better judgment. Kasi nga, ang namamayani, yung negative. Talaga namang, there are always two sides of the coin, sabi nga. Diba? Pero, wag doon nakatuon sa puro negatibo. Negatibo talaga ang magiging resulta niyan sa atin pagkaganyan. No? Isa pa, pagka ganitong sitwasyon, dapat maging flexible tayo. Alam nating i-adjust ang ating sarili, ang ating damdamin sa sitwasyon para hindi tayo masyadong mahirapan at masaktan sa mga nasasagupan natin. Doon sa mga may edad na, ang sabi nga ng kasabihan Tagalog, pag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Umikli ang kumot ngayon, edi balik tayo sa pamamaluktot, di po ba? Yung iba, pupunta lang sa isang kanto, kailangan nakakotse pa. Pagka ganito sitwasyon, maglakad ka na. Makabubuti pa yun sa'yo, di ba? Exercise pa yun eh. So, meron ding benefit eh. Di ba? Kasi ang titingnan nila, mahihirapan ako, baka may masamang loob, na pupunta lang doon sa kanto, kaya magkokotse ako. Ang nakita lang yung negative, yung positive. Yung palang kaunting lakad na yun, makatutulong sa iyong health. Di ba? Makikilala mo yung mga tao sa iyong komunidad. So may positive siya. Doon tayo sa positive. Doon tayo pumunta. Madalas nga po nating sabihin, pamilyar na siguro kayo, hindi natin makukontrol talaga kung ano ang darating sa buhay natin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magre-react sa lahat ng yan. Sa ibabaw ng lahat ng yan, ano po ang ipinapayo sa atin ng Biblia? Para wag tayong mawala ng pag-asa. Makinig po kayo sa 2 Kronika sa 15, ang talata naman po ay 7. Ganito po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. 15:7 ng 2 Kronika. Ngunit, huwag kang masisiraan ng loob at gagantimpalaan ka pagkatapos. Ito'y kasaysayan ng mga unang lingkod ng Diyos Yeah? Dumating ang pagkakataon na meron silang haharapin na mabigat na sitwasyon. Maglalakbay sila, may mga labanan pa ng mga bansa na kanilang haharapin. Ang bilin ng Panginoong Diyos sa kanyang mga hinirang, huwag kaanyang masisiraan ng loob. The same situation now, di ba? Humaharap tayo sa mabibigat na sitwasyon ng mundo. Di ba? Hindi natin makukontrol, pero makukontrol natin yung reaksyon. Huwag tayong masisiraan ng loob. Kasi pag nasira ang loob, ano pang magtutulak sa atin para kumilos, para makipagpatuloy sa pakikipagbaka, sabi nga, di po ba, sa paglaban sa buhay na ito? Wala na. Sira na loob Ang nasisira ang loob, sumusuko na yon, surrender na. Huwag po. Sa halip na masira ang loob, ano po ang dapat na makita sa atin? Pakinggan po ninyo. Diyan din sa talatang iyan, 2 Kronika 15, ang talata po ay 7. Dito lang po sa isang salin ng Biblia na kung tawagin ay Biblia ng Sambayanang Pilipino. Ganito po ang mababasa natin na itinuturo sa atin ng Biblia. 15:7. Subalit, lakasan ninyo ang inyong loob at huwag manghina, sapagkat gagantimpalaan kayo
sa inyong mga ginawa. Ano katumbas nung wag masisiraan ng loob? Ang sabi, lakasan natin ang ating loob at wag tayong manghina. Sabi nung iba, pagka may fighting spirit ka, di ba, kakayanin mo. Ang tawag nung ilan, fighting pilit. Ano, nagpipilit na lang. At least naroon yung pagsisikap, di ba? Kung gusto ninyo ng medyo class, sabi nga, no. Sabi nung sa English, a turtle have to stick out its neck para makarating siya, makakilo siya. Kasi pagka yung pagong hindi inilabas yung ulo, hindi lalakad yun. Di po ba, no? Para siya makalakad, para siya makakilos, kailangan niya ilabas yung ulo niya. He has to stick out its neck. Doon lang siya magsisimulang makakilos. Ibig sabihin, ay kailangan talaga natin ng lakas ng loob para tayo makagawa. Di po ba? Gamitin ko na yung terminong, kailangan mong makipagsapalaran. Di ba? Talagang ganun eh. Kailangan mong sumubok para ka makahakbang at matupad anuman yung hangarin mo sa buhay. O kung nasa gitna ka ng krisis, hindi pwedeng mag-stay ka doon sa sitwasyon na yon. Kailangan mong kumilos para makawala ka ron, para makatawid ka. Pagka natakot tayong sumubok, natakot tayong magdesisyon. Gamitin ko na yung terminong natakot kang makipagsapalaran. Di po ba? Walang mararating. Tsaka hindi magiging exciting ang buhay pagka ganun. Boring. Sabi nga, di po ba, no? Meron akong nabasa na ang sabi, yun daw problema, yung mga pagsubok, yun ang nagbibigay ng kulay sa buhay. Pagka wala daw yun, wala, patag lang ang buhay, boring, sabi nga nila, no? Meron pa sinasabing, no guts, no glory. Gusto mo ng glory? You have to have the guts para kumilos at umaksyon. Pero sino ang dapat nating paglagakan ng ating pag-asa? Kung sinabihan man tayong huwag mawawalan ng pag-asa, laksan natin ang ating loob, sino dapat nating paglagakan ng ating pag-asa? Para makatyak tayong hindi tayo maliligaw, ang magagawa natin ay tama, gaano man katindi ang pagsubok na ating pinagdaraanan sa buhay. Basahin natin ang pagtuturo po ng Biblia. Sa awit 42, ang talata ay 5. Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat pupuri pa ako sa Kanya, dahil sa kagalingan ng Kanyang mukha. Kung meron mang dapat na paglagakan ng tao ng pag-asa, ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Here's the analogy, sabi nga, mahalagang ang tao may taglay na pag-asa. Masama na ang tao'y mawala ng pag-asa. Ngunit, kasing halaga din nun na matyak ng tao, tama ang pinaglalagakan niya ng kanyang pag-asa. Sana maging malinaw po yan. Kasi pagka nagkamali ng pinaglagakan ng pag-asa, baka sa halip na mapabuti, mapariwara pa. Meron ba nun? Mali ang pinaglalagakan ng pag-asa? Meron pong itinuturo ang Biblia dyan eh. Anong isa? Sa maling pinaglalagakan ng tao ng kanilang pag-asa. Pakinggan ninyo, itong ipinagpauna ni Apostol Pablo. Ito'y nasa unang Timoteo. Sa 6, ang talata po ay 17. Ganito po ang pagtuturo niya sa atin. 6:17, nito pong unang Timoteo. Ito po ang nakasulat. Pagsabihan mo ang mga mayayaman sa daigdig na ito, na huwag magmataas at huwag ilagak ang kanilang pag-asa sa kayamanang hindi mananatili at walang katiyakan. Ang asahan nila'y ang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisiya. Napansin po ninyo? Meron talagang maling pinaglalagakan ng pag-asa yung iba eh. Alin yun? Yung kayamanang hindi nananatili. Diba? Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, pagsabihan mo anya, yung mayayaman sa daigdig na ito, huwag magmamataas
at huwag ilalagak ang kanilang pag-asa sa kayamanang hindi mananatili at walang katiyakan. Linawin natin, hindi masama ang maging mayaman, hindi masama ang salapi o ang pera, ay kailangan po yan. O, lalo na sa panahong ito. Di po ba, no? Pero, kung may maitutulong man yan, limitado lang. Ang totoo sa panahon nga ngayon, halos walang maitulong yan. Di po ba, no? Halos walang magawa. Sabi nga, napakalimitado. Kasi, sabi nga po, hindi naman lahat ay nabibili ng pera. May sitwasyon pa ngang, may pera ka nga pero wala ka namang mabili. Naalala nyo nung panahon ng virus, di ba, no? Nung COVID, pandemic, ayan, di ba? Kitang-kita natin yan. May pagkakataon pa ngang yun mismong pera o yung salapi o yung kayamanan ng tao ang naging dahilan ng pagkabingit niya sa kapahamakan. May mga taong dahil sa pagtitiwala sa salapi, nahulog sa pagiging gahaman, sakim, sukdo lang itaya ang kahit ano at kahit sino. Diba? At gawin kahit labag, magkaroon lang ng salapi o kayamanan. Tandaan po natin ang sinasabi ng Biblia. Ang kayamanan ay hindi mananatili, wala ring katiyakan. Ang dapat nating lalong paglagakan ay ang Panginoong Diyos na nagkakaloob ng lahat ng bagay. Nasa Kanyang lahat ng ating kailangan. Sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, yan ang laging binibigyan diin ng tagapamahalang pangkalahatan. Alam nyo, napakapalad namin sa Iglesia. Meron kaming namamahalang walang sawang nagpapaalala sa amin ng mga dalisay na salita ng Diyos. Sana makasama namin kayo sa ganong kapalaran. Ano po? Hindi lang yun ito pa. Meron pang isang hindi dapat paglagakan ng pagtitiwala ng tao. Pakinggan ninyo, ito pong sinasabi sa aklat ng mga awit sa 33. Ang talata po ay 16 at 18. Ganito ang ating matutunghayan na itinuturo po sa atin ng banal na kasulatan. Hindi dahil sa laki ng hukbo, naliligtas ang hari, ni dahil sa matinding lakas na iaadya ang mandirigma. Nakatuon ang mata ng Panginoon sa mga may pitagan sa Kanya, sa mga umaasa sa walang maliw niyang pag-ibig. Yan pa po. Hindi anya sa laki ng hukbo na ililigtas ang hari o kaya sa lakas na iaadya ang mandirigma. Ang pinagtitiwalaan po kasi ng iba yung kanilang kapwa, lalo na kapag may kapangyarihan. Di po ba? May kayamanan o may impluensya. Hindi tama yan. Di ba? Huwag po sa katangi ang nakikita at karaniwang hinahanap ng tao. Malagak ang ating pag-asa. Kanino dapat umasa? Ang sabi sa atin, umaasaan niya sa walang maliw na pag-ibig ng Diyos. Kasi kung sa Diyos natin ilalagak ang ating pag-asa, tsak na hindi tayo malulugmok sa kabiguan. Oo, magiging mahirap ang sitwasyon. Bakit hindi? Pero mayroong Diyos na tutulong at aalalay sa atin. Ang kapwa natin, kahit gaano karami ang kayamanan, may hangganan. May limitasyon ang magagawa. Pero ang Panginoong Diyos, walang hanggan. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Lahat ng kailangan natin, kaya niyang ibigay. Kaya sa Kanya tayo matutong umasa. Mahirap po ang buhay, lalo pang hihirap. Pero mga kababayan, makapangyarihan ng Diyos. Kaya niya tayong tulungan. Sana ang mga katotohanan ito, ang mga payong ito, ay makatulong po sa ating lahat sa pagharap natin sa mabibigat na sitwasyon ng buhay, lalo na sa panahong ito. Uulitin po namin, huwag tayong mawawala ng pag-asa, umasa tayo at magtiwala sa magagawa ng Diyos. Kung meron po kayong mga paksa na gusto ninyong ipatalakay, may mga tanong, pwede po kayong makipag-ugnayan sa amin
Mag-email lamang po kayo sa itoangpayo@incradio.net. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay sa pagkakataong ito, aanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po. Walang maliw ang pag-ibig, ang pagmamalasakit mo po sa amin. Sa pamamagitan ng iyong mga katotohanan, binibigyan mo kami ng inspirasyon. Binibigyan mo kami ng lakas ng loob. Pinatatatag mo ang aming pag-asa na lalo po kaming magtiwala sa iyo para makatawid kami sa mundong ito at makarating kami sa pangako mo pong kaligtasan. Pakilingap mo po ang iyong mga hinirang. Isama sa paglingap ang aming buong sambahayan. Ibiyaya ang aming mga kailangan. Higit sa lahat, huwag kaming maliligaw ng landas. Makapamuhay kami ng payapa at tiwasay sa piling ng paglilingkod sa iyo. Tulungan mo po ang mga may karamdaman. Tulungan mo po ang mga nahihirapan. Maawa ka po sanang huwag mawawalan ng pag-asa. Panginoon naming Jesus, sa iyo man po nananalangin kami. Nagtitiwala din po kami, hindi mo kami pababayaan. Mananatiling ipamamagitan mo po sa Ama ang lahat ng aming mga kahilingan. Ikaw din po luklukan ng awat biyaya. Ipagkaloob mo po ang kailangan namin at ng aming buong pamilya. Ama namin Diyos, ang muli naming pagtawag sa iyo. Muli naming ipinakikisuyo, pagpalain mo't bantayan ng buong iglesia sa pangunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Hinihiling na po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sumainyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin nawang lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.